po ay nasa chapter 19 na ng 1689 Second London Baptist Confession. At i-discuss po natin ang chapter 19 of the Law of God. But before that, let us familiarize ourselves on the statement of the 1689 Confession. So if you have with you 1689, soft copy man or hard, ay tingnan po natin. Sumabay po kayo sa pagbabasa sa pamamagitan ng inyong paningin. Babasahin po lahat ng mga paragraph. God gave to Adam a law of universal obedience written in his heart, and a particular precept of not eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil, by which he bound him and called his posterity to personal, entire, exact, and perpetual obedience, promised life upon fulfilling, and threatened death upon the breach of it, and endued him with power and ability to keep it. Paragraph 2. The same law that was written in the heart of man continued to be perfect rule of righteousness after the fall, and was delivered by God upon Mount Sinai in 10 commandments and written in 2 tables. The 4 first containing our duty towards God, and the other 6 are duty to man. 3. Besides this law commonly called moral, God was pleased to give the people of Israel ceremonial laws containing several typical ordinances partly of worship, prefiguring Christ, his graces, actions, sufferings, and benefits, and partly holding forth diverse instructions of moral duties, all which ceremonial laws being appointed only to the time of Reformation, are by Jesus Christ the true Messiah and only lawgiver, who was furnished with power from the Father for that end, abrogated and taken away. Number 4. To them also he gave sundry judicial laws, which expired together with the state of the people, not obliging any now by virtue of that institution, their general equity only being of moral use. The moral law does forever bind all, as well justify persons as others, to the obedience thereof, and that not only in regard of the matter contained in it, but also in respect of the authority of God the Creator who gave it. Neither doth Christ in the gospel any way dissolve, but much strengthen this obligation. Number 6. Although true believers be not under the law as a covenant of works, to be thereby justified or condemned, yet it is of great use to them as well as to others, in that as a rule of life, informing them of the will of God and their duty, it directs and binds them to walk accordingly, discovering also the sinful pollutions of their natures, hearts, and lives, so as examining themselves thereby, they may come to further conviction of humiliation for and hatred against sin, together with a clearer sight of the need they have of Christ and the perfection of his obedience. It is likewise used to the regenerate to restrain their corruptions, in that it forbids sin, and the threatenings of it serve to show that even their sins deserve, and what afflictions in this life they may expect for them, although freed from the curse and unallayed rigor thereof. The promises of it likewise show them God's approbation of obedience, and what blessings they may expect upon the performance thereof, though not as due to them by the law as a covenant of works, so as man's doing good and refraining from evil, because the law encourageth to the one and deterreth from the other, is no evidence of his being under the law and not under grace. Paragraph 7. Neither are the forementioned uses of the law contrary to the grace of the gospel, but do sweetly comply with it, the Spirit of Christ subduing and enabling the will of man to do that freely and cheerfully, which the will of God revealed in the law required to be done. Let us pray. Father of mercies, we thank you for this day that we are going to review your law. It's moral necessity to us all, and may we relish the beauty of your law that is still abiding even in this new covenant, because this is the rule of life that you have set before us, and by obedience of this law, we are promised rewards. Rewards in this life
And of course, the first that we have already received is the promise of eternal life. We know that the law does not save, but by obeying this, you will be glorified, you will be blessed in our lives, and we are doing the very thing, the very purpose of why you have created us. And may you send your Holy Spirit in our midst and enlighten us on these truths. Thank you in Jesus Christ, we pray all these things. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay batas ng Diyos, law of God. At meron na tayong idea kung ano ang law of God. Ang common kagad na may isip, the Bible is the law of God. And that is true, pero substantially, kailangan natin maintindihan law of God sa pag-unawa natin sa biblical theology. At napaka-importante yan. Now, may law din na nag-exist sa ating society. May law na, what do you call it? Nag-exist para sa justice at provisions ng order sa society. Kaya nga tayo bilang republic, mayroon tayong, what do you call it? Meron tayong tinatawag na Constitution of the land. At sa atin, particularly sa Republika natin, meron tayong 1987 Philippine Constitution at yan ang pinakasinasaligan ng lahat ng mga batas. So, hindi naman lahat ng batas nasa 1987 Constitution, pero siya yung base. Kung lahat ng gagawing batas dapat nakasalig. Kaya nga, sa ligang batas or Philippine Constitution. Now, yung essence ng law sa society ay para sa provision at of foundation para sa order, justice, at functioning ng communities. Ngayon, ang ginagawa ng law, nag-i-impose siya ng punishment for people who violate it. Kaya di mo siya pwedeng tawaging law tapos walang accompanying punishment for violators. Bibigyan ko kayo ng example na hindi law. Bawal magtapon ng basura dito. Akala ng iba, law. Pero, kung yan ay hindi na sa batas, sabihin, wala, kapag nagtapon ka, wala naman mangyayari sa'yo. Pwedeng pagalitan ka lang. O pwedeng mainis lang sa'yo ang kapitbahay mo. Pero hindi siya law. Pwede siya maging ordinance, nagiging local ordinance siya, kasi meron siyang imposition ng punishment. So, hindi siya pwedeng maging law kung walang punishment for those who violate it for the purpose of justice and order. Now, ang existence ng mga batas sa lupa ay nagre-reflect ng common grace ng Diyos. Kaya regulated pa rin yan. Ibig sabihin, kahit yung mga batas na nag-exist sa lahat ng lupa, sa lahat ng bansa, yan ay common grace ng Diyos para mapanatili ang order at ang justice. Meron dyan. Mga bata. Ha? Mga kids. Meron ba? May kids? May kids pa kayo natuturuan? So, existence of laws in the land reflects God's common grace. Kaya, even ang government ay may mandate ang Diyos sa kanila. Let's open Romans 13, verses 1 to 4. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong,
Be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So, even yung mga gobyerno, kahit minsan kahit kagalit sa kanila, ay instrument o tawag pa nga, God's servant. Servant ng Diyos kasi gumagampan sila ng purpose for peace and order. Kaya kahit kurakot minsan ng isang presidente o sino man, pero mga nagpapatupad yan ng kaayusan. Nagpapunish pa rin yan sila ng mga wrongdoers. Di ba? Di lang nila mapunish yung sarili nila. Diyos ang gagawa nun sa kanila. Di ba? Sometimes, inaalaw ng Diyos ang mga revolution kapag sobrang abusive ng nasa power. But the truth is, naglatag ang Diyos o naghayag ang Diyos ng batas sa kanyang paglikha at mas lalo na sa kanyang mga salita, ang Bible, na itinatali nito ang lahat ng tao na sumunod. Kaya pag nagsabi ang Bible daw ay batas ng mga Kristiyano, may tama yun, pero batas siya ng lahat. Kailangan sundin siya ng lahat. Hindi pwedeng dahil believer lang naman ang naniniwala dyan, sila lang ang bound dyan. Hindi po totoo yun. Ang Bible, ang lahat ng batas nito ay nag-a-apply sa lahat ng tao. Kaya pananagutin ng Diyos ang mga violator niyan. Pananagutin ng Diyos ang hindi sumusunod dyan. At dahil nga batas siya ng Diyos, mayroong accountability at paghatol sa sino mang magtatransgress. So the law of God is no other than the Ten Commandments. Yan ang number 1. The Ten Commandments, yan ang nasa Old Testament or Decalogue. Sa New Testament, meron tayong tinatawag na Great Commandment. At yan naman yung inilatag ni Jesus. At yan ay tawag dito, hindi replacement ng Decalogue, kundi summary ni Christ ng Decalogue. Wala siyang binago sa Decalogue. Tutuusin, kahit pinaikli niya yung Great Commandment at parang summarize na siya, pero ang exposition ni Christ sa kanyang Great Commandment, mas may nakita niya yung greater application ng Decalogue. Dati, ang pag-unawa lang sa Old Testament ng adultery ay yung akto mismo. Pero pagdating kay Christ, hindi lang niya basta sinuportahan yon, kundi mas pinahigpit pa niya na kahit mismo sa pag-iisip lamang o sa imahinasyon ay nagko-commit na ng adultery. Now, ang law of God ay, sabi ng ating confession, nagsimula sa creation. So, nung hindi pa nagbibigay ang Diyos ng Ten Commandments, doon pa lang sa creation ng ating Diyos, nagbigay na siya ng batas. Yung batas na yun, tatawagin natin sa theology, tinatawag yan na natural law. Yung natural law, this is the law of God written. Brother Josh, ako din. Malamig pa kasi kanina eh. So creation, natural law. Ako may mga bata. Theology tayo. Makinig lang kayo maigi. So creation, natural law. So, di ba, nung binigay ng Diyos kay Eva at Adan yung Eden, for them to cultivate, di ba? May batas na binigay sa kanila. Alright? Hindi masyadong exposed sa Genesis, pero sinabi ni Paul sa Romans 2 na may batas na natural or innate sa puso nila para malaman what is good and what is bad. Sa panahon ng Eva at Adan, ang alam nilang bad is kapag sumuway ka sa sinabi ng Diyos na huwag kakainin. So more of that later. Now, after the fall, syempre nagkaroon ng fall, another law is given at ito yung Ten Commandments. Sa Exodus chapter 20. Now, yung Ten Commandments, o tatawagin na lang natin Decalogue.
Yung Ten Commandments o yung Decalogue, nilagay sa tableta, diba? Sa bato. Nilagay siya sa bato. Ngayon, ito ang batas ng Diyos na sinimula na sa Old Testament. Now, yung Ten Commandments na yan, pagdating ni Christ, at si Christ nag-initiate ng New Covenant or New Testament, sinamarize niya ang Ten Commandments sa Great Commandment. Ano yun? Dalawa na lang. Diba? Mahalin mo, ibigin mo ang Diyos sa buong puso, buong kawan, buong lakas. At ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi pa ni Christ, sa dalawang utos na yan, nasa-summarize ang lahat ng kautusan. So, yan lang muna ang presentation ko bago natin lalima pa. Now, sa Law of God, na Ten Commandments at Great Commandment, yan ang Law of God, ha? Yan lang muna isipin nyo. Pag sabing Law of God, Ten Commandments tsaka Great Commandment. Ten Commandments sa Old Testament, Great Commandments sa New Testament. Now, may mga pag-aaralan tayo ngayon na mga maling turo, at itong mga maling turo na ito, hindi sila outside our camp. Ano ibig sabihin nito? Hindi sila yung alam na natin kaagad na mali sila. Kundi, mga kapatid na ito, pero nahulog sa ganitong mga errors. Yung sa number 1 na i-address ko ay pwede pa natin sabihin outside evangelicalism, pero sa 2 and 3, ito yung mas malala. Pero bago ako pumasok dyan, magbibigay muna ako ng dalawang error na hindi ko na sinulat dyan dahil ulit-ulit natin sinasabi. Antinomianism. Ito yung nagsasabi na dahil si Kristo ay dumating na at si Kristo siya na yung tumupad ng batas, sinunod na daw ni Kristo yung Ten Commandments para sa atin. Hindi kasi natin nasusunod yung Ten Commandments, kaya sinunod na daw ni Kristo ang Ten Commandments para sa atin. At dahil doon, wala nang obligation ang mga believers na sumunod pa sa Ten Commandments. Yan ang danger ng antinomianism. Lagi natin sinasabi. Another is legalism. Number 2. Ang legalism naman, lagi ko sinasabi, yan yung left and right. Pag sumobra ka ng right, sumobra ka ng left. Ganyan na nangyayari. Ang legalism naman, ini-impose na ang pagsunod sa Ten Commandments hanggang ngayon ang basis para sa salvation or maintenance ng salvation. Mali sila pagdating sa part na yan. Now, we shall address the other matter. First, na popular wrong view sa God's law ay ang paniniwala na tinatawag na red letter Christianity. Sino sa inyo ang may red letter Bible? Yung ang lahat ng sinabi ni Jesus nakakulay red. Ako, hindi ako red letter dahil crossway to eh. Di ba? Kung red letter ang lahat ng sinabi ni Christ, naniniwala ka sa plenary verbal inspiration at kinikilala mo na ang written word of God ay ang written Christ, lahat dapat yan red. Hindi lang words ni Jesus. Now, yung mga red letter Bible, may mga naniniwala na kung meron man dapat lang na pagtuunan ng pansin ng mga Kristiyano sa Bible, at kung meron man dapat lang sundin ng mga Kristiyano sa Bible, yan ay walang iba kundi yung mga naka-red letter lang. Diba? Di ba may nagsasabi niya? Huwag mo yan sundin. Bakit? Wala na yan. Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga yung naka-red letter. Yung sinabi lang ni Jesus sa Bible. Nakakita na kayo ng ganyan? Na red letter lang daw ang mahalaga? Itong movement nito, it emphasizes na yung mga salita lang ni Jesus o yung mga naka-red na mahalaga at dinidismiss
nila ang resource, hindi naman totally to dismiss, kundi tinitingnan nila as point of reference yung iba. Para mas lumawak ang prinsipyo, at para makita natin ang kasaysayan. Parang ang nangyayari, yung hindi naka-read, nagtuturo na lang sa atin ng mga moral principles. Pero hindi na siya kasing halaga ng sinabi ni Jesus. At dahil dyan, mas lalong winawalang halaga ang Old Testament. Less important daw ito. Kaya nga nauso na din na may mga naglilibag ng Bible na New Testament na lang. Inaalis yung Old. Alam niyo yung Gideon International, minsan ang kanilang mga pinamimigay, New Testament na lang. Now, paano natin i-correct ang pagkakamaling ito? Malinaw sa Biblia na lahat ng mga nasusulat, ibig sabihin, lahat ng nasa Bible, tinatawag na hiningahan ng Diyos. Breathed out of God. At ibig sabihin yan, lahat yan, salita ng Diyos. At dahil salita yan ng Diyos, yan ay authoritative. Basahin natin ng 2 Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. Pakibasa ko ng unang nakakita. Timothy chapter 3, verse 16 to 18. All scripture is written out of God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan. So, malinaw dyan, sinasabi ng Apostle Paul, which is also the writer of majority of the New Testament, lahat daw ng mga kasulatan, and he is referring to finished works ng Old Testament at yung ongoing process pa lang ng New Testament, na lahat yan ay hininga ng Diyos. Isipin nyo lang na ang hininga ng Diyos ay mismong salita niya, na makapangyarihan at authoritative. At ito daw ay kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagtatama, at sa pag-train ng kabanalan. Para daw ang tao ng Diyos ay maging perfect or mature at siya ay handa sa lahat ng mga mabubuting gawa. Nasaan dyan yung red letter lang? Nasaan dyan yung Jesus words only? It emphasizes that the whole scriptures are divine and authoritative. Nagtuturo at nagpuutos. At katunayan, si Jesus mismo ay nag-affirm na ang Old Testament ay salita ng Diyos at dapat sundin ng tao. Basahin natin ang Matthew 5:17 to 19. Pakibasa ng una nakakita. Matthew chapter 5, verses 17 to 19. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whosoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will, behold, is in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Ang linaw, naniniwala ako, itong mga naniniwala sa red letter Christianity, hindi rin binasa lahat ng red letters. Sabi nila, sundin lang ko yung red letter. Naka-read yung 17 O ESV to, na may red letter. May option kasi dito na pwede i-read yung words ni Christ. Verse 17, sabi ni Christ, do not think that I have come to abolish the law. Huwag kayong mag-isip na kaya ako pumunta rito sa lupa ay para alisin yung batas at ang mga propeta. Pag sinabing law and prophets, tatlo yan sa Hebrew Bible, di ba? May history, may Pentateuch at mayroong prophets. Now, sabi, hindi raw siya pumunta para alisin yung law, yung 5 books ni Moses, at yung mga propeta, yung the rest ng Old Testament, kundi to fulfill them. At may utos pa siya, naka-read yan, sundin niya mga red letter. At sabi sa verse 19, kaya kung sino man ang nagre-relax, sa kahit sa pinaka-list ng commandments nito,
Siya ang least in the kingdom of heaven. Ang linaw, red letter. Kaya ang magsasabing abolish nito, hindi na ito mahalaga, hindi na dapat basahin, wala nang bearing, ay magkakaroon tayo ng point of question sa conversion. Sapat po ba si Kristo para sa kaligtasan? Oo. Pwede word lang ni Kristo? Ay hindi. Because in order for you to know Christ in complete manner, hindi ko sinasabing perfectly, pero yung ni-reveal na sufficient para sa atin, you must survey the whole of Scriptures. Ganyan ang dapat natin sundin. Kaya ang point, ang red letters ay hindi no more God's Word than the black letters. The entire Bible, from Genesis to Revelation, reveals God's law, gospel, and will for His people. Maniniwala ako, kapag red letter lang ni Christ ang babasahin mo, wala kang complete knowledge of the gospel. Pwede na gamitin para ikaw ay ma-convert, pero hindi yan makakasapat sa kumpleto mong pagkaunawa kay Kristo. Unang-una, ang mga apostol ni Kristo ang mas nagpapalawak ng Christology. Ang ginawa ni Kristo nung siya'y narito, ipakita ang ministry ng Holy Spirit. Ang gagawin ng Holy Spirit. Nung nandyan ang Holy Spirit, wala na si Kristo, nandun na sa langit. Ang ginagawa naman ng Holy Spirit sa mga believers, i-exalt si Christ. I-glorify si Christ. Magturo ng Christology. So bakit red letter lang ang ating titingnan? So malinaw naman sa atin na hindi tama yan. Dito na tayo sa point 2. Sa point 2, baka may makinig, no? Mga kapatid, ng mga makikinig, hindi po namin kayo inaaway, kaya lang bilang church, may conviction kami against sa tingin namin ay wrong according to our conviction sa turo ng Bible. But I shall address that one of the misconceptions of the law of God is the emerging theology today among Reformed din, yung New Covenant Theology. So ano po yung New Covenant Theology? Ang New Covenant Theology nagtuturo na ang moral law, ano yung moral law? Ito, bibigyan na natin ng ibang meaning. Yung Ten Commandments na simply tinatawag na law sa Old Testament, dahil tayo ay nasa New Testament na, tinatawag na natin yan ngayon na moral law. Moral law of God na. Ten Commandments din yan. Yung moral law of God, according sa New Covenant Theology, abolish na siya. Erase. X. Kasi, ang recipient lang daw niyan ay mga Israelites. Nagets niyo? Batas lang daw ito para sa Israel. Kaya hindi na ito na-carried over sa New Testament. Alright? Now, hindi na yung Ten Commandments ang dinadala ng New Testament, kundi law of Christ. Kaya, para sa kanila, iba yung law of Christ sa moral law. Mas pinalitan ng mas maganda, according sa kanila, yung moral law. At kinukot pa nila yung sinabi sa Hebrews, we have now a better covenant. At kasama daw dyan ay ang abolishment or abrogation ng moral law. Huwag mo natin usgahan, ha? Tignan muna natin. Bakit ito error? According sa aking pag-aaral, siyempre, kailangan ko pang convincehin na mali talaga ito. Sa aking pananaliksik, ang error nila, pinapalitan nila yung moral law ng law of Christ. Dahil ang Ten Commandments ay specific lang sa Israel. Guess nyo? Yan ang New Covenant Theology. Now,
meron itong medyo kamukha. Meron itong medyo kamukha. Ay, ganyan mabuti. Alin ito? Yung dispensational theology. Dati natin hinahawakan. Ano naman ang turo ng dispensational theology? Ang Ten Commandments, alright, ay morally binding pa rin sa New Testament, kaya lang, hindi na siya obligatory. Fulfilled na siya kay Christ. Fulfilled na siya kay Christ. Ang recipients ng Ten Commandments, ganun din ang Israelites lang. Now, yung law of Christ is summary ng Ten Commandments. Pero, iba na ang mga recipients sa New Testament. So, iba yung para sa Israel, iba yung para sa New Testament. Now, ano ang tama? Ang tama, ang Ten Commandments ay binding pa rin hanggang ngayon. Binding pa rin siya hanggang ngayon. Dahil, summary ito ng hindi nagbabagong standard ng Diyos ng moral. Isa lang naman ang question ko Nabago ba na bawal pumatay sa New Testament? Hindi naman nabago yun. Bawal ang mga lunya sa Ten Commandments. Pwede na ba sa New Testament? Hindi na. So, napakasimple lang. Ang nire-reflect ng Ten Commandments ay ang eternal, immutable, unchanging character ng Diyos. Kaya niya yan binabawal dahil nagsasabi ang nature niya na ayaw niya ng mga yon. At dahil ayaw niya ng mga yon, hindi magbabago yon dahil siya ay unchanging or immutable. Kaya magpapatuloy siya hanggang sa New Testament. Kahit hindi na tayo mga Israelite, magpapatuloy pa rin siya. At hindi dapat bigyan ng distinction ng law of Christ at ang law sa Old Testament dahil ang law of Christ ay progress ng Old. Ano ibig sabihin ng progress? Mas umunlad, pero walang binabago. May nakita ba kayong binago ni Christ ang batas sa Old? Tanong. Meron ba kayong nakita na may binago si Christ na batas sa Old na hindi na batas sa New Testament? Yan. Let's give you a bit of introduction about it. So God's people, Israel, ito yung Old Testament, di ba? Sa New Testament, ang God's people ay church. Kasama na rin yung mga Israelites na convert. Now, sa Old Testament, or tawagin natin Old Covenant, may nag-e-exist na tatlong type ng batas ng Diyos. Number one, moral law. Yung Ten Commandments. Na hanggang ngayon, naniniwala tayo, binding pa rin. Ikalawa, ceremonial law. Ito yung mga batas ng mga saserdote, pare. Yung mga tamang pananimit nila, tamang pag-aalay, tamang pag-burn offering, yung mga ganon. Yan ang tinatawag na ceremonial law. Mga batas nila tungkol sa mga dapat ipagpista. Basta yun. Third, ay yung tinatawag na civil or judicial law. Ano yung civil judicial law? Noong panahon kasi ng wilderness, yung mga nag-aaral ng Old Testament survey, nandun na tayo. Yung panahon na umalis na ang Israel sa Egypt, tandaan nyo? Di ba, nasa wilderness sila? May hari ba sila? Wala. Meron. Si Yahweh. Si Yahweh. Kaya, theonomy sila. Ibig sabihin, ang Diyos, ang kanilang king. Si Moses, ang prophet niya na naghahayag ng mga batas ng Diyos sa kanila at nilagay sa Ten Commandments or moral law o yung dalawang tableta ng bato. Now, yung civil judicial law, dahil sila ay bansa, meron silang mga batas civilly.
na binigay ang Diyos. Nag-gets nyo? Parang sa Pilipinas, may civil law tayo dito. Yung 1987 Constitution. Meron din yun ng Israel. Halimbawa, kapag ka ang babae, sabi sa Leviticus, kapag ka ang babae ay dinatnan ng buwan ng dalaw, bawal siyang dalawin ng lalaki at bawal siyang umawak ng kahit ano. Diba? Noong time na yun, yun ay bahagi ng civil or judicial law na hindi niyan ginagawa ngayon. Kaya may mga batas sa Old Testament na talagang canceled na. Pero ibibigay natin bakit canceled na sila, bakit yung moral law hindi kinancel. Canceled na ang civil or judicial law. Marami dyan. Halimbawa, sa ika-8 araw ng pagkakapanganak ng lalaki, dapat siyang tuliin. Batas pa ba ng Kristiyano yun? May batas ba sa ang Honorary Baptist Church? Dapat tuli ka bago ka bautismuhan? Wala naman doon eh. Wala kang pakialam kung nag-undergo ka ng circumcision o hindi. At sinabi pa nga ni Pablo kay Tito na hindi mo na kailangan niyang gawin para lang i-please ang mga Jewish converts Christian. Now, kinancel ang ceremonial law, yung mga burnt offering, kinancel ang civil judicial law, natira ang Old Testament na ang moral law, na pagdating ng New Covenant sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kaya kinancel yung dalawang yan. Bakit? Bakit? Kasi nandiyan na siya. Nagets nyo? Nandiyan na siya. Lahat ng mga ceremonial law, mag-alay ka ng ng kordero. Diba? Yun lang. Mag-alay ka ng kordero bilang sumisimbolo ng paglilinis ng kasalanan. Talagang ika-cancel yan dahil nandiyan na si Christ. Siya ang nag-iisang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin. So, wala na yung ceremonial law because of Christ. Wala na rin yung civil judicial law. Bakit? Dahil New Covenant na. New Covenant na. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa pagdating ni Kristo, nawawalan ng saysay yung mga dati na nag-e-exist na hindi na mahalaga dahil na-fulfill niya na. Nag-gets nyo? Kagaya ng circumcision, mga civil law yan. Mga civil yan. Isa pa sa civil law, kapag ka ang ng babaeng nag-adulterate ay nahuli, batuhin hanggang mamatay. Civil law yun ng Israel. Yun ang paraan nila ng bitay. Kailangan ba ganun din tayo ngayon? We acknowledge that adultery is sin. Pero dahil hindi tayo Israelite, hindi natin kinakailangang gayahin ang paraan ng kanilang pagbitay dahil hindi tayo mga Israelita. So ang natitira na lang sa New Covenant ay moral law. Improved by Jesus, kaya may law of Christ. Nagigets nyo? Ang ibig sabihin ng pag-cancel ito parang ganito. Kapag magpapatayo ka ng building, di ba, habang hindi pa well-structured, may mga tinatawag na scaffolding. Yung scaffolding, hindi yung tinayo doon para maging permanente. Ang step nun, sisirain yun pagka naitayo na yung talagang plano tungkol doon. So, ganun din na nangyari sa mga ito. Mahalaga sila noon. Dahil nagsisilbi silang scaffolding doon sa dadating na mas matibay, mas solido, at eternal. Ngayon, nang dumating na yon, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na sila kailangan, kaya inalis na sila. Hindi replacement, kundi progress. Yan ang palagi nating sinasabi. Kaya ang Ten Commandments ay remain binding dahil sumasalamin ito sa moral standard ng Diyos. At tandaan natin, ang law of Christ ay hindi pinapalitan ng moral law, kundi mas pinapatupad at mas pinapalalim pa ang mga aplikasyon nito sa puso ng mga Kristiyano. Nasa natin yung Matthew 5:17 kanina, hindi siya dumating to cancel the prophets and the law, kundi to fulfill them. At meron pa sa sinabi na mga mas mabibigat kaysa sa inaakala ng marami. Another verse is Romans chapter 7 verse 12. Pakibasa mo na nakikita.
Nasa? So the law is holy, and the commandment is holy, and righteous and good. Yan. So again, yung law, pag binabanggit sa Bible, hindi buong Bible. Ang law, ang binabanggit dyan, yung Old Testament. So ang Old Testament, according kay Apostle Paul na nagsulat nito, ito ay holy, ito ay good at righteous. At hindi magbabago yun. Therefore, kinikilala ng New Testament na ang Old Testament moral law ay moral law rin ng New Testament. Malinaw? Kaya ang Ten Commandments ay hindi lang para sa mga Israelite, kundi para rin sa mga Gentiles. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang Ten Commandments ay utos sa lahat ng tao. Utos ito sa lahat ng tao. So, malinaw na, ang tamang theology ay Reformed Covenant Theology. Na kung saan, meron tayong tinatawag, both Westminster at particular Baptist o Reformed Baptist, na principle na kung tawagin ay general equity. Ano yung general equity? Lahat ng mga utos ng Old Testament na tungkol sa moral standard na nakaayon sa nature and attributes ng Diyos, carried yan hanggang sa New Testament. Sinasabi ng Old Testament, galit ang Diyos sa hindi nag-o-observe ng Sabbath. Hanggang ngayon, ganun pa rin yun. Meron siyang tinalagang araw sa pagsamba sa Kanya. Ang tawag nga lang sa New Testament ay, sa atin, ay Lord's Day. Pero may mga nagre-revive ulit na ibalik ang tawag na Sabbath. Kaya lang sa New Testament, imbis na 7th day, ginawa ng first day. Bakit? Dahil nung nag-resurrect si Christ, it was first day. At ang unang church corporate worship ay Sunday. At ang mga sumunod pa ay puro Sunday na. Kaya ang Sabbath na ngayon ay first day of the week. Kasama pa rin yan. Now, another error that we are going to discuss today is this is not intended to attack brothers na I respect very much and I am benefiting from. Kaya lang on my conviction, ay nakikita ko ito na isang error and I will state here why. Theonomic postmillennialism. So, naganap ngayon sa mga reform ang pag-switch from amillennialism to postmillennialism, pero ang i-address natin hindi yung kabuuan ng postmillennialism, kundi yung isa sa mga concept nila na kung tawagin ay theonomy or kingdom theonomy or sometimes sinatawag din na reconstructionist theonomy. Now, ano ang turo ng theonomy o ng theonomic post-mill? Ang meron silang propaganda na dapat ang mga gobyerno daw ngayon, makinig mabuti, dapat daw ang mga gobyerno ngayon i-enforce din ang Old Testament judicial law. Ito naman ang gusto nilang mangyari. Hindi kinakancel ang judicial law ng Old Testament, magpapatuloy yan sa New Testament. Kaya kung paano ang mga parusa sa Old Testament, dapat sumunod daw ang mga gobyerno sa lupa dyan ngayon. Na kapag ka nahuli kang bakla ka o tomboy ka, papatayin ka. Judicial law ng Israel. Narinig ko ang isang pastor na kilala kong post-mill at ina-affirm niya yan mismo. Dapat kung ano ang parusa noon sa mga ganyan, yan din ang parusa ngayon. Binibitay din dapat. Tulog maka-Diyos, diba? Kaya lang, kung titingnan natin kung ito ba ay talagang applicable pa rin ngayon, diyan tayo magkakaroon ng problema. Kaya kasama dyan sa kanilang paniniwala sa pagpapatuloy ng judicial law, pati yung mga penalties kagaya ng stoning for certain crimes. Diba? Ngayon kasi, pag nahuli ka ng misis mo o mister mo na ikaw ay nangalo niya, hindi ka binabato. Pumupunta kay tulpo. Diba?
o kaya nagpapakaso. Pero, ang gustong mangyari ng mga theonomists, ibalik ang paraan na Diyos mismo ang nag-initiate sa Old Testament. Kasi batas ng Diyos yan. Ang Diyos ang nagsabi kung paano papatayin, kung paano paparusahan ang mga sumusuway sa utos. Now, ang mga key players niyan sa idea ng Christian Reconstructionism ay dalawang tao ang pinaka-namamayagpag. Si Greg Bansen. So, kapag nakakita kayo ng mga kapatiran na laging quote ng quote tungkol kay Greg Bansen, alam niyo na yan. The next is si R.J. Rushdoony. So, maraming nakikinabang sa mga libro nito. Kaya lang siya ay nagtuturo ng Christian Reconstructionism. Again, I respect them because they are brothers. Minsan nagbabasa ako niyan dahil marami talaga silang magagandang prinsipyo. Kagaya ng Kuipirian sphere sovereignty. Isa ako sa fan nun na si Christ ay sovereign sa pamilya, sa trabaho, sovereign siya. Kaya lang pag nauwi ka sa idea na ipilit sa secular world ang paraan ng civil or judicial law ng Old Testament, ay mandate pa sa atin yun? That's the question. Kailangan bang ipilit ng iglesia sa estado na ganito ang gawin yung pagpaparusa? Ganito ang gawin nyo? Ganito ang gawin nyo? Mas lalo ngayon nagkakaroon ng hype ang post-millennialism dahil sa pagkakapanalo ni Donald Trump. At isa sa mga naging provisions niya ay tanggalan ng karapatan ng mga nasa LGBT sa anumang mga pwesto o posisyon sa gobyerno. Pinagpapawalan na rin niya sumali ang mga transgender sa mga pambabaeng sports. Kasi pinapayagan niya dati. Ngayon, inaalis niya uli yun. So, para sa kanila, another proof na nasa golden age na ang Christianity ngayon. So, mas lalo silang maniniwala ngayon na totoo ang prinsipyo na yan. Sa madaling salita, naniniwala sila na dapat magpasakop ang mga gobyerno sa paggogobyerno ni Jesucristo. Dapat yun. Naniniwala rin ako doon. But then again, to impose that the old way or the judicial law should be the basis of the government ay hindi po yan maaari. Ang tama po, naniniwala tayo na ang judicial law ay binigay sa Israel at nag-expire na ito nung na-expire na rin ang Old Covenant. Kasama na itong natapos. Dahil, bagamat may general equity na nananatiling instructive ngayon. So kahit naman sa judicial law o sa civil law, meron diyang mga batas na tawag dito, na hanggang ngayon carried pa rin. Halimbawa, isa sa civil law ng Israel, isa lang ang asawa dapat. Hanggang ngayon, yun pa rin naman eh. At masasabit yan sa commandment na huwag kang mag-iimbol sa asawa ng iba. Wala naman sa 10 commandments na isa lang ang asawa, di ba? Pero ang sabi lang, huwag kang makikiyapit sa di mo asawa. Kaya nagiging question, ibig sabihin, pwede dalawa basta pares ko yung asawa. Kasi wala na naman sa 10 commandments, di ba? Pero merong law sa kanila na specific na hanggang ngayon nananatili ka rin yun. Sa kanilang civil law, isang asawa, isang lalaki at isang babae. Okay? Tanungin nyo ko, bakit sila bibig? Political ang pinag-uusapan sa kanila. Sometimes nag-aasawa sila ng madami para mapanatili ang allegiance ng mga family ng mga makakapangyarihan sa kanila. O ang term na ginagamit kagabi ay bourgeoisie or natawag natin bourbis. No, mga kapatid, bagamat ang biblical principle ay dapat nag-i-inform ng justice, pero hindi tinawag ng Panginoon ng church para mag-establish ng theocratic civil government. Hindi trabaho ng simbahan yun. Never naging trabaho ng simbahan makialam sa affairs ng government. And if we are going to be a theonomic in our understanding of God's law, wala tayong gagawin kundi punain ng gobyerno o kaya naman diktahan ng gobyerno sa dapat gawin nito. Kung nagdi-disalign ng government sa mandate nila,
they will be accountable to God. They will not be accountable to church. And the church is not mandated para mag-correct sa mga bagay na yan. Kaya, tayo po ay mag-ingat sa matalim na pagbibigay ng distinction sa law at gospel. Bagamat sila ay distinct, pero complementary sila, they work together to bring about salvation and sanctification. Bakit may law? Para ba maligtas ang tao kapag sumunod dito? Hindi. Pinapakita ng law of God na wala tayong kakayanan to save ourselves. Now, pag pinamukha sa'yo ng law of God na hindi mo ako kayang sundin, ituturo ka ng law of God sa solution. At alin yung solution? Gospel. Pinapakita ng law ang hindi mo kaya at sinasabi ng law, mahalagang gospel. Now, the gospel will have its role in saving according sa finished work ni Christ. Yan ang relation niya. So, they are complementary, they are not opposing each other. Magtapos tayo sa tanong na what is the law of God therefore? Ano ba talaga ang batas ng Diyos? Ang batas ng Diyos ay ang inihayag niyang kalooban na nagpapahayag ng kahulugan ng kung ano ang matuwid, ano ang banal, ano ang mabuti. Ito rin ang moral standard na nag-govern sa lahat ng nilikha ng Diyos, naghahayag pareho ng kanyang karakter at ng kanyang mga inaasahan na dapat gawin ng tao. At ang pinaka-core nito ay ang Ten Commandments. So, Exodus chapter 20, nandyan yan. At yung summary ni Cristo dito, alin yun? Yung Great Commandment. Ano ba yung Great Commandment? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalooban yun. Tapos, ibigin mo ang kapwa mo ng gaya sa iyong sarili. Pag nakarinig na kayo ng nagsasabing yung Great Commandment, yun na yung pinalit sa Ten Commandments, so alam nyo na kung nasaan sa mundo. Maling pagkaunawa yan. Tanda natin, ang batas ng Diyos, kaya niya ginawa dahil sumasalamin yan sa kanyang kabanalan, sa kanyang hustisya, at sa kanyang kabutihan, at ito ay nagsisilbi na maraming mga layunin in relation to both believers and unbelievers. Totoong may benefit kahit sa mga unbelievers ang law of God. So huwag tayong magkakamali na isipin na ang moral law ng Old Testament ay hindi na binding, at ganun din naman yung another extreme na kailangan kung papaano rin specific dapat parusahan, gaya ng civil law ng Old Testament ay kailangan gawin din sa New Testament, is that is an extreme side of understanding God's law. Next week, we will continue this. Kaya huwag mo tatapon. Ngayon, pinapaliwanag ko lang yung mga misconception. Next week, ang mga pag-uusapan natin, yung nature ng natural law, yung law na sinulat sa puso, bakit nagpapatuloy or perpetuating ang moral law, at ang tamang understanding ng law and grace. If you want an advanced reading, I have there the recommended literatures kay Dr. Sam Waldron, God's Law in the Life of the Christian, Peter Leithart, The Two Kingdoms, A Guide to the Christian Life, Edward Fisher, The Marrow of Modern Divinity, at Michael Horton, The Gospel-Driven Life. So, mag-skip kayo ng ilang lunch para mabili ng mga books na yan. Any question on this point?